Inaresto ng pulisya ang babaeng nasa likod umano ng serya ng rentangay o yung pagtangay sa mga nirerentahang sasakyan. Sa hiwalay na operasyon naman, walang kawala ang isang rider na nakabangga ng sasakyan at nahulihan pa ng ilegal na droga. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Papatawid ng Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila ang sasakyang ito ng tamaan sa bumper ng isang motorsiklo. Nahagip ito ng rear camera ng binangga. Supply kami. Uy! Sa anak ko. Ano yun? Hindi huminto ang motorsiklo na maya-maya'y hinahabol na ng dalawang nakaunipormeng miyembro ng PNP-HPG. Tumigil ang daloy ng trapiko kaya hindi na nakuhanan ang sumunod na mga tagpo. Pero ang rider ng motorsiklo nahuli rin ng mga pulis sa di kalayuan. Wala na nga siyang suot na helmet, nahulihan pa ng kontrabando. Hinagis po niya yung plastic po na yon sa isang area po ng Blooming Treat. Nung pagkabukas po ng plastic po, nito po natin po mga tropa, doon po tumambad ito pong heat sealed na plastic sachet na hindi po bababa sa 75 grams or may value po na hindi po bababa sa 510,000 pesos. Nabanggit po niya around Metro Manila pa rin ang kanyang pagbabagsakan. Hindi nagbigay ng komento ang suspect. Sa hiwalay na operasyon, nadakip din sa bisa ng patong-patong na warrant of arrest sa mga kasong karnaping at estafa ang babaeng nasa likod umano ng serye ng nakawan ng kotse sa pamamagitan ng rentangay scheme. Well, isa po yan sa pioneer or isa sa mga nagpasimuno ng rentangay way back 2016. Nagtago po itong tao na ito no, way back 2016 nung napag-alaman po niya na marami na siyang patong-patong na case. Ayon sa HPG, nasa higit 45 ang warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa suspect. Sa court na lang po ako magpapaliwanag at ididepensa yung sarili ko. Nawagan po kami dun sa mga iba pong nabiktima pa nitong ating suspect na dumulog sa ating highway, kahit saan man office po ng Highway Patrol Group. Nang sa ganun ay maisama yung kaso. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Naharang sa Maynila ang milyong-milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas at frozen mackerel. Hindi sila dumaan sa pagsusuri kaya hindi tiyak kung ligtas kainin. Nakatutok si Oscar Oida. Idineklarang manto, egg noodles at kimchi mula China ang laman ng 6 na container van sa Port of Manila. Pero nang buksan ng Bureau of Customs, Department of Agriculture at Department of Health, pula at puting sibuyas at frozen mackerel pala ang laman. Ang ginagawa ho nila, maglalagay ng layer, no? Thinking that yung aming risk management system will just tag them for normal examination at di masisilip yung nasa likod. Tinatayang 34 million pesos ang kabuang halaga ng nasapat. Dahil di dumaan sa pagsusuri, delikado kung nakalusot at naibenta ang mga ito sa merkado. They did not go through the regulation of food and drug. So yung FDA, yan ang trabaho para maging safe lahat ng pagkain binebenta sa ating mga tindahan. Pag safe siya, since it's abandoned as per customs abandoned yan, pwedeng nilang i-turn over sa DA yan, tapos pwede ipamimigay. Pero unfortunately, yung mga na-testing namin ng onion lahat na nahuli, lahat bagsak for E. coli at salmonella. Bukod dito, may mga naharang din sa labas ng Maynila. Meron kami pinapahold ng 59 containers na nasa Subic sa mga customs brokers na nagre-release ng mga to. Hahabulin, kasama namin sila sa kaso ngayon, hindi lang yung consignee. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Hindi pumayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta ang kanyang unang bahay sa Davao City. Ayon po yan sa anak niya si Congressman Paulo Duterte. Pero ang sabi ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia, ibinibenta ito sa highest bidder. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Noong Sabado, kumalat online ang litrato ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. May nakapaskil na for sale at meron pang contact number. Sa isang text sa GMA Integrated News, sinabi ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia na ibinebenta nga ang bahay sa kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamataas na bid. Pero noong linggo,
Wala na ang signage at hindi na makontakt ang number sa tarpaulin. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, hindi daw pumayag ang kanyang ama na ibenta ang bahay ng kanyang bisitahin sa ICC Detention Center sa The Hague. So ako sa ipangutan na may baligya batong balay sa among lula, sa dili daw ito baligya, di sa musugot. Bukod sa tinawag ito ng dating Pangulo na una niyang bahay, ito rin ang madalas ipasilip noon sa publiko para ipakita ng mga Duterte ang kanilang pamumuhay. Kabilang ang pagkain niya rito kasama ang mag-inang Hanilet at Kitty at pagtulog dito gamit ang kulambo. Tumuloy rin dito noong 2017 ang bumisitang si nooy Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Talo ka din sa mga susunod sa marami na ilaw. Kung may klaro ko yung tubag, nabaligya na, may mabuhat. Sakaling maibenta at magbalik ang dating Pangulo sa Pilipinas, may plano na raw sina Congressman Pulong Duterte. Ang among ginahan, si mama namo, ni sulti gyud nga og pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Patuloy naming kinukuhanan ng pahayag si Hanilet Avancenia kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Very proud ang cast ng akusada sa success ng kanilang pilot episode na sabay-sabay na nilang pinanood. At kung nabitin kayo, don't you worry dahil pang finale sa bigat na mga eksena ang aabangan sa series. Makichika kay Aubrey Carampel. Mahirap po kami pero ni isa ho sa pamilya ko, wala akong magnanakaw. Umpisa pa lang ng kwento, mababago agad ang buhay ni Carol, played by Andrea Torres, sa pinakabagong kapuso intense drama na Akusada. Sa pilot episode kahapon, kabi-kabilang akusasyon agad ang ibinato sa karakter ni Andrea ng karakter ni Max Collins na si Joy. Ikaw yung kabit ng asawa ko, ha? Hinago mo sa... Hanggang sa ang intense na eksena, nauwi sa trahedya. Palakpakan ng cast ng Akusada pagkatapos mapanood ang pilot episode ng Afternoon Prime series. Parang emotional tong day na to for me. Ito talaga yung dream ko eh. So, anything na may nangyayari tungkol sa career ko, malaking bagay for me. Ang bida na si Andrea, very proud sa series dahil hindi raw naging madali ang pagganap niya bilang si Carol. Kahit na alam ko na yung nangyari, kahit nabasa ko na yung script, parang bumabalik ulit yung mga emosyon. Hopefully, hindi niya naramdaman ng mga tao. Nasa watch party rin ang iba pang cast tulad ni Marco Masa at Ashley Sarmiento, Aaron Villena, Jennifer Maravilla, Arnold Reyes at Benjamin Alves. Si Ben, very proud sa kanyang leading lady sa ipinakita nitong husay sa pag-arte. Napakagaling ni Ada. At sabi ko nga siya kanina, naniniwala akong ikaw ay isang magtatahong at doon ka, tiga Cavite. Sa episode kanina, ipinakilala na ang karakter ni Ben na si Wilfred na makaka-love interest ni Carol. Meron ding twist yon kasi nga, sino nga ba siya sa buhay ng karakter ni Max Collins, si Joy? At dahil very fast-paced ang kwento, hindi dapat palampasin ng bawat eksena. Lalo't this week, mas marami pang ipakikilalang karakter at may bagong twist agad na aabangan. Parang finale week na yung bigat ng week 1 po namin. Meron mga bulungan sa gilid na i-reveal namin sa inyo, na hindi nyo nakita nung una, or merong basta mga hidden sequences na ganyan na makakatulong sa inyo para ipagdugtong-dugtong sino ba talaga ang dapat nating sisihin sa nangyaring ito. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Bitin man ang oil price rollback kumpara sa big-time oil price hike noong nakaraang linggo, may ginhawa namang mararamdaman sa iba pang bawas presyo. Kabilang dyan ang bawas sa presyo ng sardinas, LPG at singil ng Manila Water. Nakatutok si Mariz Umali. Piso agad ang bawas presyo sa kada lata ng dalawang brand ng sardinas epektibo ngayong araw. It was initiated by the manufacturer himself. Kung lahat nagtatasan, umatras ka. Tingnan mo kung di ka mapansin ng lahat ng tao. At tila epektibo nga sa mga suki tulad ni Joey, kaya posibleng sundan ng ibang manufacturer. Malaki talaga.
Siyempre, mamimenos yung gastos, ma-stretch yung budget mo. One word keeps everybody in check. Competition. Competition. Nagpasalamat ang Department of Trade and Industry sa pisong rollback na ipinatupad ng manufacturer ng sardinas. Anila, malaking tulong daw ito para mabawasan ang gastusin ng pamilyang Pilipino. Piso rin kada kilogram ang bawas presyo ng dalawang brand ng LPG dahil naman sa pagbaba ng international contract price ng LPG para sa buwan ng Hulyo. Ikinatuwa ito ng may-ari ng karinderyang si Ronel, lalo't linggo-linggo siya kung bumili ng LPG. Malaking tulong yon. Kasi sa expenses pa lang kung nagbabayad ka ng 800 plus sa 11 pesos malaking tulong na sa amin yan. Kasi sa taas ng bilihin niya. 50 sentimo kada litro naman ang bawas singil ng isang brand ng Auto LPG ngayong araw. Nagbawas presyo rin sa ibang produktong petrolyo dahil sa galaw nito sa world market. Piso at 80 sentimo sa litro ng diesel. Piso at 40 sentimo sa litro ng gasolina at 2 piso at 20 sentimo sa litro ng kerosene. Pero bitin ito sa ilan. Parang wala lang din mami kasi sobrang taas ng laki ng nakaraan. Kasi magkano lang na naiuwi namin. Yung mga nakaraan na pwede kang magpultang para makahapon ka hanggang gabi mo ng biyahe. Ang Manila Water naman may bawas singil din ngayong third quarter o mula Hulyo hanggang Setyembre. Yung mga kumukonsumo ng 20 cubic meters per month, meron itong kabawasan na 1 peso and 20 centavos kada buwan para do sa billing nila. Pero kung ikaw ay kumukonsumo naman ng 30 cubic meters, mahigit 2 piso, no? 2.45. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Arestado ang ilang Chinese na nagpapanggap umanong mga bank employee para makapang-scam. 3 sa kanila, dating empleyado raw ng Pogo at nasa alert list order. Nakatutok si John Consulta. Hey, don't move. Don't move, don't move. Stay down. Stay down. Down, down. Yung isa pa, isa pa. Yung kabila, yung kabila. Hold na yan, hold na yan, hold na yan. Agad nahuli ang pake na target sa unang kwarto ng isang villa na pinasok ng BI Fugitive Search Unit sa Mabalacat, Pampanga. Pero pagdating sa ikalawang kwarto, biglang nawala ang sinusundan na ikalawang target. Hanggang sa... May tao dito, may tao dito. Hey, hey, come here. Nagtangka pa magtago sa labas ng bintana ang isa sa mga pugante pero huli pa rin. Bago ito, naispatan ng immigration ang pinaka-leader ng grupo habang namimili sa isang convenience store. Kaya nasundan ito hanggang sa villa kung saan meron umanong scam hub. Nakumpiska sa grupo ang mga computer at gadget na ginagamit sa online panloloko. Alam nila na matagal na silang pinaghahanap, kaya very cautious sila. Palipat-lipat din yung kanilang operation. Ayon sa BIFSU, nagpapanggap na bank employees ang mga suspect sa kanilang mga tinatawagan para mabiktima. Pag ikaw ay napasign up nila upang ikaw mag-apply ng loan, ay magpapadala sila sa inyo ng link kung saan ito ay may laman na malware. At itong malware na ito ay magagawa nito na ma-hack ang kanilang mga gadgets at mga cellphones at doon na makukuha yung mga pribadong detalye ng kanilang bank accounts. Ayon sa Bureau of Immigration, 3 sa 7 na aresto ay kumpirmadong nasa kanilang Alert List Order o ALO. Nang ibig sabihin, dati silang empleyado ng Pogo at dapat nang umalis sa ating bansa. Ito po ay tinuturing natin na isang malaking sindikato. Pakalaking bagay po na nahuli natin itong mga uri ng illegal aliens na ito na ginagamit po ang ating bansa bilang base ng kanilang illegal operations. Kasalukuyan nakakulong sa BI Detention Facility sa Bikutan ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 low pressure area na ang minomonitor ngayon ng Pag-asa. Ang bagong nabong LPA nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan mahigit 2,000 kilometro ang layo mula sa silangan ng Basco, Batanes. Mataas ang tsansa nito maging bagyo pero hindi inaasahang lalapit o magkakaroon ng epekto sa ating bansa. Pero maging handa pa rin sa direktang epekto naman ng LPA na nasa loob ng PAR. Huli itong nakita sa layong 350 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang tsansa nito maging bagyo at kung sakaling matuloy ay tatawaging bagyong Bising. May tsansa na lumapit o tumama yan sa kalupaan sa mga susunod na araw pero patuloy na umantabay sakaling magkaroon ng pagbabago.
Dahil sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng habagat sa bansa base sa datos ng Metro Weather. Umaga pa lamang bukas may tsansa ng ulanin ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon at Mimaropa. Sa hapon, may ulan na sa halos buong Luzon. Posible ang heavy to intense na mga pag-ulan sa Northern at Central Luzon, maging handa po sa mataas na banta ng baha o landslide. Kalat-kalat naman ng malalakas na ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May tsansa pa rin ng ulan sa Metro Manila kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Naiproklama na bilang congressman ng 1st District ng Marikina si dating Mayor Marcy Teodoro. Pero nagkatensyon muna bago nito. Naantala kasi nung una ang proklamasyon kaya nagprotesta ang mga taga-suporta ni Teodoro sa COMELEC Marikina. Ayon kasi sa election officer ng Marikina, magko-convene pa sila at aabuti ng 3 araw bago maiproklama si Teodoro. Pero sa huli, sinunod na ng COMELEC Marikina ang desisyon ng COMELEC and Bank na pahintulutan ang proklamasyon ni Teodoro. Sa resolusyon nitong Hunyo, binawi ng COMELEC ang suspensyon sa proklamasyon ni Teodoro dahil bigo umanong patunayang nagkaroon ng material representation sa kanyang Certificate of Candidacy. Nauna nang humiling ng temporary restraining order laban sa proklamasyon ang nakalaban naman sa pagkakongresista na si dating Senador Coco Pimentel. Pero wala pang aksyon ang korte sa petisyon.